Okay, magandang gabi po mga kapatid. At purihin po ang Panginoon sa gabi ito at ako po'y first time na magbabahagi ng salita po ng Diyos nationwide. Sa gabi ito ay kahit malamig dito sa lugar ko ay parang pinapawisan ako eh. Diba po mga kapatid, sa gabing ito ay sa aking pagbabahagi ng salita po ng Diyos ay nawa makapagbigay po ako ng encouragement sa bawat isa po sa atin at hindi po discouragement. At dalangin ko sa Panginoon na naway ang mga salita po ng Diyos na ating pong pagbubulay-bulayan ay ang kanyang banal na espiritu ang siyang magpaunawa ng higit sa atin sapagkat kung ako lamang po ang magpapaliwanag ay hindi ko po ito may ipapaliwanag na maayos. Subalit ako po ay nanampalataya at umaasa lamang na ang akin pong pagbabahagi sa gabi ito ay sa pamamagitan ng patnubay ng ating Panginoon at ang kanyang banal na espiritu. Okay, maraming salamat po muli at ating pong basahin ang John chapter 21 verse 15 to 17. Sabi po rito, "So when they had dined, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of Jonah, lovest thou me more than this? He said unto him, Yea, Lord, thou knowest that I love thee. He said unto him, Feed my lambs." Verse 16. He said to him again the second time, Simon, son of Jonah, lovest thou me? He said unto him, Yea, Lord, thou knowest that I love thee. He said unto him, Feed my sheep. He said unto him the third time, Simon, son of Jonah, lovest thou me? Peter was grieved because he said unto him the third time, Lovest thou me? And he said unto him, Lord, thou knowest all things. Thou knowest that I love thee. Jesus said unto him, Feed my sheep. Saglit po tayo manalangin mga kapatid. Dakilang Diyos sa mga banal, sa iyong mga salita namin pong nabasa po Panginoon ay kayo nga po Panginoon ang magbigay po sa amin ng kapaliwanagan at nawa po Panginoon magsilbi ito pong mga salita mong ito, magbigay po sa amin ng encouragement at naway makapagbigay po sa amin ng panibagong kasiglahan sa amin pong paglilingkod at pananampalataya po sa inyo, Panginoon. Salamat po at tunay nga po, dalangin po namin ng Diyos ang iyong banal na espiritu na siyang gumawin po sa amin sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen. Okay mga kapatid, ang ating pong pag-aaralan po, panggatang ko po ito mga kapatid ng mga salita po ng Diyos sa gabi ito ay how much do we love our God or our Lord Jesus Christ? Papansin po natin dito mga kapatid na ang ating Panginoon ay kausap niya si Apostol Peter na tinanong niya kung mahal ba niya ang Panginoon. At hindi lamang po isang beses kundi 3 beses. At sa bandang verse 17 ay sa pangatlong pagkakataon, napansin po natin mga kapatid na nalungkot ang Apostol Pedro sapagkat 3 ulit na binanggit o tinanong ng ating pong Panginoon kung talagang mahal niya ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya ang sabi nga po niya sa bandang uli na and he said unto him, Lord, thou knowest all things. Kaya sabi niya, nalalaman ng Panginoon ang lahat ng mga bagay. Kung talaga bang
mahal ni Apostol Pedro, ang ating Panginoon. Subalit, meron pong nakikita po dito mga kapatid na kung bakit tinanong ng ating Panginoon si Pedro ng 3 beses. Siguro mga kapatid ay nais lamang pong ipaalala ng ating Panginoong Hesus kay Apostol Pedro yung pangyayari po sa aklat po ng Mateo chapter 26. Atin pong tignan mga kapatid ang aklat po ng Mateo chapter 26 verse 33. Peter answered and said unto him, though all men shall be offended because of thee, yet will never be offended. Verse 34, Jesus said unto him, verily I say unto thee, that this night before the cock crow, thou shalt deny me thrice. Ayan. Balikan po natin sa mga kapatid, sa verse 30. And when they had sung an hymn, they went out into the Mount of Olives. Then said Jesus unto them, all ye shall be offended because of me this night. Ayan. For it is written, I will smite thee shepherd, and the sheep of the flock shall be scattered abroad. But after I am risen again, I will go before you in Galilee. Ito po yung sagot po ni Apostol Pedro doon sa sinabi po ng ating Panginoon sa verse 31. Peter answered and said unto him, though all men shall be offended because of thee, yet will I never offended. Verse 34, Jesus said unto him, verily I say unto thee, that this night before the cock crow, thou shalt deny me 3 times. So, doon po sa bandang dyan mga kapatid ay nais lamang pong ipaalala ang ating Panginoong Hesus kay Apostol Pedro na pinagkanulo siya 3 beses. Kaya talagang sinisigurado ng ating Panginoon na kung talagang mahal niya ang ating pong Panginoon. Kung kaya't sa gabing ito mga kapatid ay hindi lamang po natin dapat sabihin na mahal natin ang Panginoon. O mahal natin ang Panginoon. Pero ang kasunod po nun, gaano natin kamahal ang ating Diyos o ating Panginoong Hesus? Yun po yung matinding katanungan mga kapatid. Sapagkat madali po natin sabihin na mahal po natin. Pero hanggang saan ang ating pagmamahal sa ating pong Panginoon? Ang ating Diyos Ama ay sa tindi or sa kanyang pagmamahal sa kanyang mga anak ay kanyang isinugo ang kanyang bugtong na anak upang tubusin tayo sa mga kasalanan po natin upang hanguin po tayo sa kadiliman papunta sa kaliwanagan. At ang ating Panginoon ay inialay niya ang kanyang bugtong na kanyang buhay upang magkaroon po tayo ng katubusan sa ating mga kasalanan mga kapatid. Hindi niya ipinagkait ang kanyang buhay. Magkaroon lamang po tayo ng kaginhawaan o biyaya na buhay na walang hanggan upang makapiling po natin ang ating Diyos Ama sa kanyang kaharian. So, sa madaling salita mga kapatid ay ang ating Diyos, ang ating Panginoong Hesukristo ay pinatunayan niya ang kanyang pagmamahal sa kanyang mga hinirang
sa pamamagitan ng pagbibigay ng kanyang anak. At ang ating Panginoong Hesus ay pinatunayan niya ng kanyang pag-ibig sa pamamagitan ng pag-aalay o pagbibigay niya sa kanyang buhay. Gayon din po mga kapatid, sa ating bilang isang hinirang, bilang isang tinubos ng ating Panginoon ay maaari po nating sukatin o patunayan ang ating pag-ibig sa ating Panginoon sa pamamagitan ng pagbibigay din po mga kapatid. 3 points lamang po mga kapatid ang aking maibibigay po sa gabi ito. Subalit hindi lamang po ang mga bagay na ito, marami pang mga bagay na magpapatunay o sukatan ng ating pag-ibig sa ating Panginoon. Subalit ito lamang po mga kapatid ang aking ibigay o may share at nawa ay magbigay po sa atin ng encouragement ang mga bagay na ito. 3 points lamang po ito mga kapatid at mabilisan lang po ito. So number 1 po mga kapatid ay kung paano po natin kamahal ang ating Diyos ay may papakita po natin sa pamamagitan ng yung oras po natin, yung panahon po natin na i-google natin o i-alay natin sa ating Panginoon. Lalo na po pagka araw ng Lord's Day or Sabbath Day. Sa unang panahon mga kapatid ay yung Sabbath Day or Lord's Day, talagang ang batas during Old Testament po mga kapatid ay talagang wala pong makakaligtas at wala pong gagawin iba ang mga Israelita kundi ihandog o ialay ang araw na yon sa pagsamba sa ating Diyos. At sa ating panahonan naman during itong New Testament mga kapatid ay may habilin din po sa atin na ang araw ng gawain ay huwag po natin kalilimutan o kaliligtaan. Hindi po natin ito dapat iliban o hindi po natin dapat di po tayo dapat lumiban sa gawain ng ating Panginoon sapagkat binigyan po tayo ng 7 araw o 6 na araw upang gawin po natin lahat ng mga gagawin po natin personally. Pero yung isang araw ay atin po itong itatalaga sa ating Panginoon upang tayong mga hinirang ay magsama-sama upang ang ating Panginoon natin purihin, sambahin at pasalamatan sa kanyang kadakilaan sa ating buhay at sama-sama po tayong mag-aralan at magpalakasan sa kanyang mga salita. Sa madaling salita mga kapatid ay ang araw po ng Lord's Day ay kinakailangan pong yung panahon po natin o yung oras po natin ay ilaan na po natin ito. Kung may plano po tayo sa ating personal, wag po nating aalisin yung oras natin sa oras ng Panginoon. Lagi po natin isaalang-alang ang gawain ng ating Panginoon. Kapag po tayo ay nagkaroon ng planong personal or family, huwag na po natin isang tabi yung para sa Panginoon.
Madalas po mga kapatid ay naisasakripisyo po natin yung araw ng ating Panginoon. Napakadali pong isakripisyo yung araw ng Panginoon. Subalit, hindi po dapat ganito ang mangyayari mga kapatid. Ang dali po nating gawaan ng reason upang lumiban sa ating pagkatipon tuwing araw po ng gawain ng ating Panginoon. Pero, pagka pang sarili po natin, ang dali po natin isang tabi yung para sa Panginoon. Bakit po kaya? Doon po natin masusukat kung gaano po nating binibigyan ng importansya ang ating Panginoon sa pamamagitan ng oras na ilalaan po natin. During Old Testament, mga kapatid, buong araw ang ilinalaan para sa gawain ng ating Panginoon. Sa ating kapanahonan, mga kapatid, ay oras na nga lang po eh. Hindi na po maghapon. Pero, ang dami pa rin pong ano ba magtawag ng mga kapatid? Ang dami pa rin hindi po nakakasunod. Oras na nga lang po mga kapatid, binibigyan pa ng schedule. Oras na nga lang, kung pumunta sa church, hindi pa kompleto. Kaya mga kapatid, yung ating pagmamahal sa ating Panginoon, mga kapatid, ay yung oras na the best ang dapat po natin italaga sa kanyang gawain at tiyak na tayo po ay patuloy na pagpapalain ng ating Panginoon. Sapagkat sabi nga po sa kanyang mga salita, mga kapatid, na unahin natin ang kanyang kaharian. At kung ano man ang pangangailangan po natin ay kanyang ipoprovide. Kung ang dahilan mo ay wala kang pamasahe papunta sa church, magsabi ka sa church. Pwedeng mag-provide ang church. Pero, kung ang iyong sarili ang may problema, mahirap po yun. Kung ang ating puso ay malayo sa kalooban ng Diyos, ay mahirap pong gawaan ng paraan ng church. Ang Panginoon lang ang magpagbibigay ng solusyon sa bagay na yon, mga kapatid. Kaya po mga kapatid, yung oras, napakahalaga para po sa gawain ng ating Panginoon. Ilaan po natin ang ating pinakamainam na panahon sa ating Panginoon sa pamamagitan ng pag-support
sa kanyang iglesia, sa bawat pagtitipon ng mga kapatiran, upang ang bawat isa ay magkaroon ng kalakasan spiritually. Sapagkat kapag ang mga kapatid ay nagsama-sama, tuwing linggo ay nandun po yung kagalakan po natin mga kapatid. Pero kung ang kapatid ay hindi po natin nakita, laking panghihinayang po ng isang kapatiran. Lalo na po mga kapatid sa isang elder na hindi po makita ang kanyang kapatid tuwing araw ng pagsamba sa ating Panginoon. Pangalawa po mga kapatid, upang maipakita po natin kung gaano po natin kamahal ang ating Diyos, yung talento na ipinagkaloob po sa atin, yung spiritual gift na bigay po sa atin ng ating Panginoon, gamitin po natin ito para sa iulalhati ng ating Panginoon, para po sa ikalalago ng kanyang iglesia. Basahin po natin mga batid ang Romans chapter 12. Nandun po yung mga spiritual gifts po mga batid. Ipisan po natin ang verse 3. Romans chapter 12, verse 3. For I say through the grace given unto me to every man that is among you, not to think of himself more highly than he ought to think, but to think soberly according as God hath dealt to every man the measure of faith. For as we have many members in one body, and all members have not the same office, so we being many are one body in Christ, and every one members one of another. Having then gifts differing according to the grace that is given to us, whether prophesy, let us prophesy according to the proportion of faith. Or ministry, let us wait on our ministry. Or he that preacheth on teaching. Or he that exhorteth on exhortation. He that giveth, let him do it with simplicity. He that ruleth with diligence. He that showeth mercy with cheerfulness. Ayun po mga kapatid. So ito po yung spiritual gifts sa bawat isa po sa atin mga kapatid. Bawat kabahagi ng iglesia mga kapatid o bawat hinirang ng ating Panginoon mga kapatid ay may kanya-kanyang kaloob po yan. Kailangan lang po natin mga kapatid na ito po ay alamin po natin kung ano po yung kaloob po sa atin ng ating Panginoon. At ito po ay dapat po natin ma-exercise. Ibigay po natin sa gawain ng ating Panginoon upang mapakinabangan po yan mga kapatid. Hindi lamang po dapat ang elder ang kumikilos sa iglesia po mga kapatid. Dapat lahat po tayo. Yung kaloob po sa atin na talento o kakayahan ay ating pong gamitin, ating pong exercise, ating pong ibigay sa ating Panginoon. Sayang naman po mga kapatid kung hindi po natin magamit ang talentong ipinagkaloob po sa atin. At kung ang isang kapatid ay may nakikitang dapat gawin sa loob ng iglesia at ito po ay nararamdaman niya na ito po ang kanyang kaloob mula sa ating Panginoon, ay wag pong mag-atubili na isagawa po ito mga kapatid. Sabi nga po rito,
Magkakaiba po tayo ng mga kakayahan, magkakaiba po tayo ng talentong pinagkakalob sa atin. Bagamat nasa isang iglesia po tayo, nasa isang katawan po tayo mga kapatid, subalit ang katawan ay may kanya-kanyang bahagi. Hindi po pare-parehas sa mga bahagi ito mga kapatid, ay hindi po pare-parehas ang mga function po. Ganon din po mga kapatid sa iglesia, hindi pare-parehas ang ating pong mga kakayanan. Meron pong kaya ng isang kapatid na hindi po kaya ng isa. So ang kailangan lamang po nito mga kapatid ay magkaroon po tayo ng division of work. Kung ang kakayahan mo kung ang kapatid ay magministeryo, pwede magministeryo ka. Kung may kakayahan na magturo ka. Kung ang ibinigay sa iyo ay magbigay, ay inubos-nubos yung pagbibigay. Huwag mong tipirin. Sapagkat ang pagbibigay po pala mga kapatid ay gift din po mga kapatid. Kaya napaganda mga kapatid na yung kakayahan na kaloob po sa atin ay i-manifest po natin o ilabas po natin para po sa ikalulahati ng ating Panginoon. Para po maipakita po natin kung gaano po natin siya kamahal. Di po ba mga kapatid, pag meron po tayong minamahal ay talagang lahat ng mga bagay o lahat ng mga nais po natin patunayan ay ginagawa po natin mga kapatid. At pag hindi po natin naipapakita kung gaano po tayo magmahal ay di ba parang malungkot po tayo? Dapat lang din po sa pagmamahal po natin sa ating Panginoon. Kailangan po natin na ilabas, ipakita. Huwag lamang po natin sabihin na mahal po natin ang Panginoon. Huwag lamang po natin sambitin sa ating nguso. Kundi patunayan natin sa pamamagitan ng ating pagsasagawa. Pangatlo mga kapatid, last point. How much do we love the Lord? Sa pamamagitan ng ating treasure o yung tinatangkilik po natin mga kapatid. Pagka meron po ba tayong blessing, lahat po ba ito ay iniisip natin yung sarili natin? Or iniisip din po natin ang para po sa ating Panginoon? Binabawas ba natin, itinatabi po ba natin muna yung para sa Panginoon or yung para sa personal muna natin bago yung para sa Panginoon? Sa pamamagitan ng sa pamamagitan ng ating mga tinatangkilik mga kapatid ay naipapakita rin po natin kung gaano po natin kamahal ang ating Panginoon. Yung mga blessings na dumarating po sa atin ay hindi naman po ito nakakamtan natin sa pamamagitan lang ng ating pong kasipagan. Hindi natin ito nakakamit sa pamamagitan lang ng ating pong pagtatrabaho.
kundi nakakamit po natin ito sapagkat biyaya ng ating Panginoon. Ang mga bagay na tinatanggap natin araw-araw, hindi po natin ito matatanggap ito kung hindi po kalooban ng ating Panginoon. Kung kaya't nararapat lamang po mga kapatid na ang bahagi nito mga kapatid ay ibigay po natin sa ating Panginoon o sa kanyang iglesia. At kapag ginawa po natin ito mga kapatid ay naipapakita rin po natin kung gaano po natin minamahal ang ating Panginoon. Sa pamamagitan ng inuuna natin ang kanyang kalooban sa pamamagitan ng ating pagkakalob sa ating pong mga tinatangkilik sa kanyang gawain mga kapatid. Kaya po, kung tayo po ay magbigay sa ating Panginoon, ay gawin po nating gabay yung mga salita po ng ating Panginoon. Yung sa 1 Corinthians chapter 16, mga kapatid, ay lagi po natin nababanggit po ito. First Corinthians chapter 16, verse 1 and 2. Now concerning the collection for the saints, as I have given order to the churches of Galatia, even so do ye. Upon the first day of the week, let every one of you lay by him in store, as God hath prospered him, that there be no gatherings when I come. Ayon. So, yung pong sa ating pong tinatangkilik mga kapatid ay hindi po basta-basta nakapagbigay lang din po tayo mga kapatid. Kundi meron din pong basihan ang salita po ng Diyos mga kapatid. Ayon sa ating pong iginiginhawa ang ating pong ibigay sa ating Panginoon. Hindi ayon sa ating pasya ng ating puso, kundi ayon sa iginiginhawa natin o giniginhawa ang ipinagkakalob po sa atin ng ating Panginoon. Hindi po basta makapag bigay lamang po mga kapatid. Meron pong karapat-dapat na pagbibigay sa ating Panginoon. Kailangan yung the best. Sapagkat pag meron po tayong minamahal, ang gusto po natin ibigay sa ating pinakamamahal ay yung the best. How much more sa ating Panginoon. Kung may best, yung best na best ang ating pong ipagkalob sa ating Panginoon mga kapatid. So yun po yung pangatlo mga kapatid at panghuling point na akin pong na bahagi sa gabing ito mga kapatid. Akin lamang pong ulitin mga kapatid. Number 1, how much do we love the Lord sa pamamagitan ng oras po natin. At ang pangalawa, sa pamamagitan ng talento po natin. At pangatlo, yung ating tinatangkilik. Pangwakas na mga talata mga kapatid. 1 John 3:18, let us not love in word, neither in tongue, but in deed and in truth. Huwag lamang po tayong umibig
sa pamamagitan ng mga salita. Bagkus, yung ating sinasabi na mahal natin ang Panginoon, gawin po natin, patunayan natin sa pamamagitan ng ating gawa, sa pamamagitan ng pagbibigay po natin ng the best time po natin sa ating Panginoon, sa pamamagitan ng pag-share natin sa ating talento ibinigay sa atin ng Panginoon, at sa pamamagitan ng pinagkalob sa atin na ating mga tinatangkilik mga kapatid. I-alay po natin sa ating Panginoon. Maraming salamat po mga kapatid, at nawa ang Panginoon ang patuloy na paunawa sa bawat isa po sa atin sa gabing ito, sa kanyang mga salita. Magandang gabi po. Elder Mel.